Alam po ninyo, matuloy man o hindi, itong suntukan o boxing ni General Torre at ni Mayor Baste Duterte ng Davao City, panalo dito ang taong bayan. Panalo dito ang organization ng PNP. Panalo na dito si General Torre. Alam niyo kung bakit? Kasi naipakita niya na kaya niyang panindigan ang kanyang leadership. Kaya niyang panindigan na siya ay matapang at karapat-dapat na Director General ng PNP at bilang institusyon ng pamahalaan ang kanyang ginagawa. At ito'y pabor sa mamamayang Pilipino dahil ang isang PNP Director General, lalaki, may panindigan, may tapang, hindi pwedeng takutin ng kahit sino. Kasi itong ginawang paghahamon at ng suntukan at boxing na mangyayari, kung matutuloy man, ito ay nagpapakitang hindi pwedeng bastusin at ibaliwala ang liderato ng PNP. Kita nyo, pinaghandaan talaga eh. Kita naman nyo, di ba nakita no, nag-viral na po yung mga video kung saan nag-i-ensayo. Ayan o, tingnan naman ninyo. Ginawa niya talaga, nag-ensayo siya. Ayan o, may trainer pa siya. Ayan o, kaliwete si General. So huwag nating isiping comedy ito, huwag nating isiping kababawan ito. Hindi. Ikarangal po nating mga Pilipino na mayroong PNP Director General na mayroong tapang at kayang panindigan ang kanyang organization. Kasi hindi ho biro. Halos 200,000 ang pulis sa buong Pilipinas. Paano na lang kung siya inatakot kay Baste? Di bagsak ang moral ng PNP at ng buong gobyerno. Pero dahil siya po'y nanindigan at nagsabi pang para sa charity, tutulungan ng mga binaha, napakaganda nun. Sa akin pong opinion, yan po yung karapat-dapat na opisyal. May tapang, may paninindigan, at kayang ipaglaban ang kanyang organization at ang kanyang posisyon. Kaya pagka hindi natuloy, naipakita na, panalo na siya. Kung matuloy man yan, ibang issue yan. Pero mukhang malabo na matuloy. Kasi biglang nag-demand, biglang nagkaroon ng kondisyon na suntok sa buwan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Sabi kasi ni Baste, kung seryoso raw. Nagtanong pa kung seryoso, siya nagyaya. Kung seryoso daw si General Torre, ang kanyang demand, bago to sila mag-boxing, maglaban, mag-drug test muna ang lahat ng elected official ng bansa. Ay sino yun? Ang grabe naman demand yan. Si Manny Pacquiao ay champion sa buong mundo. Nanalo at nakipaglaban, tinaya ang buhay, pero hindi siya nag-demand. Si Manny Pacquiao kahit sino ay nilabanan, malaki man o maliit. Wala siyang demand kung ano-ano sa kalaban. Ito si Baste, nagyaya. Tapos nung harapin siya, nagdemand na ng malabong hindi naman pwedeng mangyari. Kasi pag nasunod yung kanyang demand, parang sumuko na ang gobyerno sa kanya. Sino naman siya para sundin ang gobyernong national at local? Sino naman siya para sundin ang mga katulad niyang local executive? Maling-mali. Di man dyan ng mga umaatras. Di man dyan ng mga siguro ay baka natakot. Dahil nakita niyang seryoso. Seryoso talaga si General. Hindi naman nagbibiro yan. Nakita mo nga. Sobrang tapang niya. Kaya nga nilagay ng Pangulo. At hindi siya nagkamali. Ano ang tapang na kanya napatunayan? Hinuhuli niya kahit sino. Hinuhuli niya si Kibuloy. Hinuhuli niya si Duterte. Tapos ngayon hahamongan mo suntukan. Hindi aatras yan. Laking Mindanao din yan eh. At kahit na hindi taga Mindanao, pag isang general ay hinamon mo, hindi yan aatras. Walang general na walang balls. Walang general na hindi papalag pag binastos at yung pagkatao at pagkalalaki ay sinubukan. Kaya kahit halos 55 years old na si General Torre, nag-ensayo na. Ibig sabihin seryoso. Huwag ka nang magtanong Baste. Kasi tanong ni Baste doon sa interview sa kanya, kung seryoso ka, General Torre, ito ang demand ko. Hindi siya nagbibiro. Seryoso siya. Sinabi na nga niya, hinamon nga siya. Hinamon ka na nga. 9 a.m. Sunday sa Araneta Coliseum. Ngayon, nabago pa. Kung gusto mo doon sa Rizal Stadium, doon sa Pasig. Marami ng venue na ini-offer. Marami nang gustong manood at willing magbayad ng ticket, bilang magbibigay ng sponsor dahil papunta sa mga biktima ng baha. Bakit parang umaatras ka na? So again, congratulations sa PNP. Kung hindi man lahat, pero majority ng PNP, opisyal at kawal, swerte kayo dahil nakakita kayo at nagkaroon kayo ng isang PNP Director General
na may tapang at talino at may paninindigan. Congratulations din Mr. President Marcos Jr. dahil itinalaga mo si General Torre na kailangan natin ng ganyang may prinsipyo na opisyal. Although lahat ng pulis, lahat ng otoridad may prinsipyo, pero iba ito. Subok na subok ang tapang, talino, lakas ng loob. Sabi niya, lakasan ng loob yan. Kahit may edad na ako, lalaban ako. Inuulit ko, hindi lang pangalan niya at ng kanyang pamilya ang dala-dala dyan. Pangalan ng PNP organization bilang professional na organization at organization to serve and protect sa mamamayang Pilipino. Naipakita niya yun. Na huwag nating laitin, huwag nating maliitin ang hanay ng PNP. Irespeto ang mga pulis, irespeto ang mga uniforme institusyon. Yung tao dapat irespeto, uniforme dapat irespeto. Pero galing sa kay Duterte, galing kay Basti ang kawalan ng respeto. Kasi ngayon pa may bago na naman siyang sinasabi na okay lang daw. Matagal na daw siya hindi nakakabugbog ng unggoy. Bakit? Mga unggoy ba ang binubugbog mo dyan sa Davao? Aba, walang unggoy sa Maynila. Puro tao nandito. Ulitin ko Basti, walang unggoy sa Maynila. Sa Maynila, mga professional ng tao. Tao ang nandito, walang unggoy dito. Kung nambubugbog ka ng unggoy, baka sa Davao maraming unggoy. I tell you, sa Maynila, Metro Manila, sa tagal ko na rito, bata pa lang nandito na ako sa Manila, walang unggoy dito. Ang unggoy sa probinsya. Baka unggoy sa probinsya ang binubugbog mo. Pero kung unggoy na sinasabi mo taga Maynila, taga Campo Crame, nagkakamali ka. May balls ang unggoy na sinasabi mo. May tapang, may paninindigan, at suportado ng matitinong Pilipino. Yan ang aking observation at opinion. Okay? Trabaho lang, walang personalan. Pero siyempre, binabanggit natin itong ganito mga halimbawa at sinasabi dahil base sa mga statement at sinasabi ni Baste sa mga interview sa kanya diyan sa Davao. Sana po ay huwag natin pamarisan ang masasamang sinasabi na gagaling sa isang opisyal. Maging marangal, makatao, kagalang-galang, respeto, yan ang magandang halimbawa. Huwag nating gayahin, huwag niyang tularan ang dating ng mga tao at opisyal na walang respeto sa kapwa. Punong-puno ng kayabangan, pananakot, panlalait, at kawalan po ng pagiging professional na galaw at mga panalita. Iwasan po natin yan. Please lang po. Kayo mga bata nanonood, kayo mga magulang nanonood, igabay natin na magkaroon ng good moral. Magandang moral, magandang kinabukasan, magandang asal ang ating kabataan. At yung may mga edad na pasantabi na. Kung kayo'y naniniwala at sumasang-ayon sa ganon, kawawa naman ang mga anak nyo. Mas masarap pamana ay ang kabutihan kaysa kayabangan at kawalang respeto. Please like and share, subscribe and follow.